Sir, yung ano naman, sir, yung isa naman, yung sa bata, sir, taga saan yung Ay, batang taga bigyan nyo ng ano ma'am yun, taga Barangay Kayabu po yun. Bali, kindergarten po yun. Kindergarten po. Swerte naman ng batang yan at may set of uniform talaga na binigay si sir. Yes, ma'am. Ayan, sir. So, sa likod naman, sir, ng award na inyo pong natanggap, sir, maitanong po namin, sir, sino po ba si Police Lieutenant Anacleto Q. Valiente po bilang isang ama, asawa, kamag-anak at bilang isang alagad po ng batas, sir? Yes, ma'am. So, si Police Lieutenant Anacleto Kilang Valiente po ay may prinsipyo, may takot sa Diyos at responsable sa aking pamilya. At siyempre po, simpleng alagad ng batas na tumutulong sa lahat ng oras sa abot ng aking makakaya po. So, kaya kong ibiwis yung buhay ko para sa bayan. So, yun po yung pagkakilala sa kay Police Lieutenant Anacleto Kilang Valiente ng Rizal PMFC po. Ayan, talagang ihandog nag-iisang buhay kay Yes, ma'am. sir. Yes, ma'am. Talaga naman, ihahandog niya yung nag-iisang buhay niya para sa ating bayan. So, ganyan talaga ang tunay na mga pulis. Ayan, so bilang isang pulis po, sir, ano po ang sukatan ng pagiging huwarang pulis sa inyo, sir? Ma'am, ang sukatan kasi ng isang bilang huwarang pulis po ay walang sukatan sa akin eh. Wala po. Bakos ipakita mo lang ang dangal, integridad at tamang serbisyo po. Tamang serbisyo sa kapwa o sa bayan. Ang komunidad na po ang magsabi sa katauhan ng isang pulis. So yun po yung akin po. Kaya nga yung pagiging huwarang pulis ay wala pong sukatan sa akin. Ayan, kaya deserve ni sir talaga ang parangal na kanyang natanggap, sir. Ayon naman kay sir, kumbaga ano na lang yan eh, reward na lang yan. Kumbaga, tama po, ma'am. Additional na lang yan, kumbaga, para kay sir. Yes, So ngayon naman, sir, paano nyo, sir, hinuhubog ang sarili nyo po upang patuloy na gumawa ng tama at kabutihan sa ating kapwa, sir? Okay, ma'am. Sa akin, ma'am, ako, pagka hinubog ko yung sarili ko, ito yung magmula sa puso talaga eh. Yung likas na katauhan ko po eh. Ang pagtulong sa kapwa o sa aking maabot ng makakaya eh, iba po yun eh. Kumbaga, iba kasi ang paghubog sa sarili, ma'am. Parang pinapag-aralan mo pag pinuhubog mo yung sarili mo, parang pinapag-aralan mo. Iba kasi yung kusa eh. Yes. Mas maganda na po yung kusa out on the spot na may magagawa ka sa kapwa. Yun lang akin, ma'am. Hindi na kailangang hubugin pa yung pagkatao ko, ma'am. Kumbaga, nature na po. Sir, nature na, be real, just be you, kumbaga, Yes, sir. ma'am. Ayan po. So, sa inyo pong palagay, sir, ano po ang pinaka-importanteng papel na ginagampanan po ng isang pulis sa komunidad, sir? Okay, ma'am. Ang pinakamahalagang papel ng isang pulis sa komunidad ay ang dedikasyon niya. Dedikasyon niya sa pagsiservisyo ng tama at pantay sa anumang aspeto po yun. Yung wala bang diskriminasyon, ma'am. At siyempre, yung relasyon ng pulis at komunidad para sa ikagaganda ng maging payapa at saka ligtas na bawat isa. So, dapat ang relation natin ay dapat may binding tayo. Hindi yung malayo tayo sa community. Yes, sir. So, Kasi minsan nagiging katuwang din natin ang komunidad, di ba, yes, sir? ma'am. Tama Yes, po. ma'am. Opo. Kumbaga, kapag sa isang area, merong mga kaguluhan dyan, may mga talagang magre-report sa atin kapag talagang close nila ang mga kapulisan na ganyan, talagang agad-agad yan, sir eh. Yes. Kaya talagang magandang there is a intact, kumbaga, relationship between the community and the police. The police, ma'am. Ayan, sir. So, sa gitna naman po, sir, ng lahat po ng ingay, issue at panghuhusga po sa hanay ng kapulisan po, sir. Hindi na lingid sa atin yan, sir. Ang Yes, dami ma'am. Yes, nating ma'am. basher, kumbaga sa Facebook, Opo. hindi lang sa Facebook tayo Lahat. sinisiraan, sa lahat ng social media accounts, sir. Yes, ma'am. Bakit mo pa rin po piniling maging mabuti, sir? Ako, ma'am, bilang pulis po, sabi ko, piliin at pipiliin ko pa rin po maging mabuti. Kahit maraming mga panghuhusga dyan. Kasi kailanman, ma'am, sa akin, ang pananaw ko sa buhay, kailanman hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Tested ko na yan, ma'am. Yung mga issue kasi, ma'am, yung ingay, pag-uusga sa hanay natin, ma'am, perception ng komunidad yan eh. Yes. So, may mga gusto sa atin, may ayaw sa atin. So, may kaukulang parusa din kung sakaling magsasampa tayo ng reklamo sa kanila. So, sa akin ay patawarin sila ng Diyos sa kanilang mga actions na gano'n sa PNP, ma'am. So, yun lang po, ma'am. Ayan. So, ano naman po, sir, ang ibig sabihin sa'yo, sir, ng pagiging bayani sa likod po ng uniforme, sir? So, sa akin, ma'am, ang pagiging bayani sa likod ng uniforme para sa akin, ma'am, ang uniforme ay simbolo lamang. So, ang pagiging bayani sa likod ng uniforme ay hindi lamang tungkol sa lakas,
sa armas o sa mga tungkulin na nakatikit sa ating posisyon. Ito rin ay yung araw-araw na pagpili na maglingkod ng tapat kahit hindi nakikita o pinupuri ng tao. Tama. So, ito rin yung may kakayahan ka magsakripisyo ng sarili mo o para sa kapanahan ng iba. Yung tahimik, walang kapalit at may dangal. So, isa pa, yung tunay na kabayanihan, ma'am, ay yung nasa puso, sa dedikasyon o malasakit para sa bayan at sa kapwa-tao, ma'am. So, yun po, ma'am, ang pagiging sa likod ng pulis. Yung, Sa likod ng uniforme natin, sir. Yun ang, para kay Yes, sir, ang pagiging isang bayani po sa likod ng kanyang uniforme po. Kumbaga, nasa puso talaga, nasa dedikasyon po natin. And, meron siyang, dyan na quote kanina, no? Yung kahit hindi nakikita, mas pinipiling gumawa ng tama at mabuti. Tama po, sir. Ang ganda ng quote na yun, sir, kasi sometimes ang perception ng tao nakikita kasi kaya gumagawa ng tama. Hindi po. Ayon nga kay sir kanina, kahit hindi po nakikita ng tao yan. Kasi hindi naman ang papuri naman sir hindi din naman yan sa tao. Kumbaga Yes, si Lord na din ang mag-reward sa atin, kumbaga sir. Siya ang nakikita Nakakita sa lahat, sir. Ayan, sir. Kung may isa pong aral kang gustong ituro sa mga batang nangangarap maging pulis, sir, balang araw, ano po ito, sir? Kung may isang aral akong gustong ituro sa mga batang nangangarap na maging pulis balang araw po, ay ito yung itong kalagayan, yung katapatan at malasakit po. Yung pagiging pulis ay hindi lamang tungkol sa uniforme o kapangyarihan. Ito ay tungkuling maglingkod at magprotekta sa bawat mamamayan ng may puso at may dangal. Yung magiging tapat ka, ma'am, magiging tapat ka sa tungkulin mo, sa sarili mo at siyempre sa kapwa natin. And then dun sa bilang isang pulis, ma'am, bawat desisyon mo, 'di ba? Isipin mo palagi kung ano ang nakakabuti para sa bayan o hindi lang ito para sa sarili, ma'am. Ayan, para sa mga batang nanonood, narinig po natin si Sir, no? Lalo-lalo na sa mga aspiring police po natin dyan. Acquire lang natin, kumbaga, yung mga sinabi po ni Sir. Ayan naman, so talaga naman na kay buti mo, Sir, at magiging isa ka sa huwarang pulis na tatanawin po nila balang araw. Kaya hindi hadlang ang uniforme para ipakita ang tunay na puso ng serbisyo at isang kwento ng kabutihan ang nagpapaalala sa atin na may mga pulis na ring tunay na naglilingkod, hindi lang sa tungkulin kundi sa puso. Sa simpleng kilos ng kabutihan, isang binhi ng pag-asa ang naitanim. Sana'y magsilbing inspirasyon ito sa ating lahat na ang pagiging bayani hindi nasusukat sa dami ng medalya kundi sa lalim ng malasakit. So bago po tayo magtapos, sir, baka may nais po kayong batiin. Okay, yes, ma'am. Una po sa lahat ay binabati ko ang ating bagong Chief PNP po na si Police General Nicolas De Loso III, Dore III, sir. Kay ating buting Regional Director po, sir, si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas at sa Command Group ng Pro 4A po. And then, siyempre, yung ating Chief ng Arcado 4A po na si Police Colonel Meldred Patam. And then, siyempre po, ang aking butihing Rizal PPO Provincial Director na si Police Colonel Felipe B. Maragon po. At saka Command Group ng Rizal PPO din po dyan. And then, and of course, ang aking Force Commander na si Police Lieutenant Colonel Vicente Hill Palma po. At sa lahat po ng taga Rizal PMFC po. Ayan, so maraming salamat po, sir, sa inyong pagpapaunlak sa aming programa. Tunay kang magiging inspirasyon sa buong hanay ng kapulisan at sa mga batang gustong maging pulis sa susunod na henerasyon. Sa pagtatapos po ng ating programa, please follow, like, and share din po ang aming FB pages, PKG Calabarzon New Account, ang FB page po ng PKG Tagapag-Ugnay, at sa lahat po ng RP Kadus Facebook pages nationwide, ang FB page po ng PRO Calabarzon, at syempre ang FB page po ng Rizal PMFC. Ang
aming mainit at taus-pusong pasasalamat sa ating mga magigiting na kapulisan ng PRO Calabarzon. Sa inyong walang sawang serbisyo 24 oras, kayo po ang tunay na mga bayani ng makabagong henerasyon. At syempre, hindi rin namin makakalimutan ang suporta ng ating LGUs, NGOs at mga force multipliers. Saludo kami sa inyong pakikisa at malasakit. Samahan niyo kaming muli sa susunod na episode para sa mga bago at napapanahong impormasyon. Patuloy tayong magkaisa at maging bahagi ng mas ligtas at maunlad na komunidad. Mag-iingat po tayong lahat at lagi nating tandaan na sa bawat aksyon ng kabutihan, sama-sama nating naitataguyod ang kapayapaan at kaligtasan ng ating reyon. Mula dito sa RP Cadu 4A, ako po si Patrol Woman Priscel Mayti Urbano, ang inyong masugid na tagapag-ugnay. Lagi po kaming nandito para sa inyo, handa, alisto at umaalala. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang sa Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka!